kababayan, mabilis lamang po itong video na ito. Meron lamang po akong gustong itanong sa inyo, mahalagang tanong at meron po akong gustong iparealize sa inyo. So, ito po yung aking gustong sabihin mga kababayan. Sa paulit-ulit na sinasabi ni Senator Trillanes na si VP Sara ay tumatanggap daw ng pera mula sa mga D-Lord, na si VP Sara ay nagpa-encash ng manager's check from D-Lord. Sa paulit-ulit na sinasabi ni Senator Trillanes na si Mans Carpio at si Pulong Duterte ay involved doon sa pumasok na bilyong-bilyong halaga ng SHAB sa custom. Sa paulit-ulit na sinasabi ni Las Cañas, ni Asierto, nila Matobato, na si dating Pangulong Duterte ay sila mismo nagbansag na Lord of all D-Lord sa Southern Philippines. Mabibigat ang mga akusasyon. Paulit-ulit na sinasabi ni Senator Trillanes na nakinabang ang pamilyang Duterte sa mga D-Lord, sa pera galing sa SHABs. Paulit-ulit na sinasabi ni Senator Trillanes yan sa kahit anong interview niya. Kay Christian Esguerra, if I'm not mistaken, sa Billionario.com or Billionario News Channel, sa iba't ibang kilalang vloggers, sa iba't ibang news outlet, news provider at mga interview niya sa mga naghahatid ng balita. Paulit-ulit na sinasabi ni Senator Trillanes na tumatanggap ng pera from D-Lord ang pamilyang Duterte. Specifically si VP Sara. Paulit-ulit na sinasabi ni Senator Trillanes sa loob ng halos 10 taon na ngayon. Pero ang tanong ko, si Senator Trillanes ay pribadong mamamayan na. Pero bakit hindi nila pakasuhan? Bakit hindi nila tadtarin ng kaso? Bakit hindi nila paulanan ng kaso? Bakit hindi nila ipakulong? Mabibigat ang mga paratang na iyon. Bakit ang nakikita lang natin ay yung mga troll na umaatake kay Senator Trillanes? Bakit ni minsan hindi ko narinig si VP Sara or si Mans Carpio or si Pulong Duterte or mismo si dating Pangulong Duterte na direktang sagutin ang mga mabibigat na paratang na iyon ni dating Senator Antonio Trillanes? Bakit ni minsan hindi natin narinig si VP Sara na sinagot sa kanyang mga interview yung mga paratang na iyon ni dating Senator Antonio Trillanes? Bakit? Private citizen na si dating Senator Antonio Trillanes. Bakit hindi nila kayang ipakulong? Bakit hindi nila kayang kasuhan at nang makulong na, mga kababayan? Abogado si dating Pangulong Duterte. Abogado si VP Sara. Abogado si Mans Carpio. Lahat sila abogado at lahat sila influential, powerful, mapera, mayaman, lalong-lalo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte nung siyang presidente. Sobrang powerful nila. Pero ang tanong, bakit hindi nila kinaya si Trillanes? Bakit hindi nila naipakulong? Bakit hindi nila napatunayan na sinungaling si Trillanes? At bagkos ang nangyayari, si Trillanes ang nakakapagpatunay na sila ang sinungaling, ang mga Duterte. Remember when former President Duterte admitted na inimbento lang niya ang mga foreign bank account ni Trillanes? Naalala niyo yun? Inamin niya sa show ni Erwin Tulfo. Bakit, mga kababayan? Bakit hindi diretsang sagutin nila VP Sara, nila Mans Carpio, nila Pulong, nila dating Pangulong Duterte sa mga interview na diretsang sinasagot o ina-address ang mabibigat na paratang ni Trillanes? Bakit sa tagal na panahon na hindi na politiko si Trillanes, pribadong mamamayan, hindi nila mapakasuhan or maipakulong? Bakit hindi nila malabanan ang mga ebidensya ni Trillanes? 3 abogado ang binabangga ni Trillanes sa pamilyang Duterte. Pero bakit hindi nila kinakaya si Trillanes? Totoo naman na hindi na nananalo si Trillanes sa kanyang mga pagtakbo. Pero ako po'y naniniwala na yung reason kung bakit natatalo si Trillanes dahil sa mga kasinungalingang ipinakalat sa kanya ng mga troll at dahil sa kasinungalingang ipinakalat ni dating Pangulong Duterte kay Trillanes mismo. Pero may napatunayan ba sila? In my opinion, natalo si Trillanes sa kanyang mga pagtakbo sa eleksyon hindi dahil
si Trillanes ay masamang tao or gumawa ng kasalanan sa mga Pilipino, kundi dahil marami ang panatiko at hibang na hibang sa mga Duterte na napaniwala sa panggagalit at mga kasinungalingang ibinato laban kay Trillanes para ang mga tao magalit kay Trillanes. Pero si Trillanes hindi natitinag, established siya, alam niya sa sarili niya na matino siya, maayos siya, at makabansa siya. Kaya kahit ilang beses na siyang natalo, hindi niya tinitigilang ipaglaban ang prinsipyo niya at ang katotohanang pinapakita niya sa mga Pilipino. Balik tayo sa tanong mga kababayan, bakit si Senator Trillanes hanggang ngayon patuloy na lumalaban sa mga Duterte? At bakit sa kabila na mabibigat na akusasyon ni Senator Trillanes, si BP Sara na abogado, si Manscarpio na abogado, si dating Pangulong Duterte na abogado, hindi nila kinayang ipakulong or patunayang sinungaling or hindi nila kinayang patigilan si Trillanes? Anong dahilan mga kababayan? Totoo ba ang lahat ng sinasabi ni Trillanes? Totoo ba ang lahat ng mga ebidensya at akusasyon ni Trillanes? Kayo na lamang po ang humusga. Ibahagi niyo po sa comment section ang inyong opinion at saloobin patungkol sa mga ibinahagi ko sa inyo, sa mga narinig nyo. At huwag niyo pong kalimutang i-like ang video mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video.